Problemado ang mag-inang naulila ng namayapang retiradong pulis noong taong 2022. Matagal umano ang proseso at maraming hinihinging dokumento para mailipat sa kanila ang pensyon ng ama. Nagpasaklolo na sila sa inyong Kapuso Action Man. Marso 2022, namatay ang ama ni Victor na isang retiradong pulis. Sumbong niya, hindi pa raw naililipat ng PNP Retirement and Benefits Administration Service o PRBS ang pensyon ng ama sa naiwang misis. Katunayan, inabutan pang na mild stroke noong isang taon ang ina na nagpahirap sa sitwasyon ng pamilya. August na nag-asikasa po, may kasama po namin ng mami noon. Nakakalakad pa po siya, tapos nakakakita. Pinakuha na po namin lahat ng list of requirements po ng transfer of pension. Inaasahan po namin ng pension ng tatay namin may transfer po sa nanay namin. Sa impormasyon nung nakarating sa amin, maya't maya, inihinga po kayo ng requirements. Kayo naman ho ay nagsusumite. Opo. Ngayon po, nito lang po nakaraan, pinadala ulit po sa amin, may pinapakuha na naman po requirements. Hindi naman po kami makarekta sa kanila dahil wala na rin po talaga kami, sir. Okay. Kaya pinapadala po namin yung requirements sa headquarters. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa PNP Retirement and Benefits Administration Service o PRBS. Paliwanag nila, nagkaproblema raw sa ilang naisumiting dokumento ng benepisyaryo, kaya natatagalan ang pagproseso sa transfer of pension. Sa kabila nito, nangangako ang PRBS na bibigyang prioridad ang aplikasyon. Good news dahil sa darating na Oktubre na nakatakdang ibigay ang pensyon, labis namang nagpapasalamat ang pamilya ni Victor. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Nangangayayat at hindi na umano naalagaan na maayos sa mga hayop na naiwan sa isa na rang zoo sa Negros Oriental. Idinulog yan ng caretaker sa inyong Kapuso Action Man. Hulyo 2022, pansamantalang nagsara ang Amlan Dreamland Nature and Adventure Park sa Amlan, Negros Oriental dahil sa planong rehabilitasyon at pagsasaayos ng permit. Pero makaraan ang 2 taon, hindi na muling nagbukas ang zoo. Kaya ang isa sa naiwang caretaker sa lugar, umaalma na para sa mga naiwang 13 hayop doon. May camel, python, ostrich, mga kabayo at iba pa na nangangailangan ng wastong pagkain at pangangalaga. Namayat yung mga hayop noon kasi hindi nila binigyan ng pagkain ng mga hayop. Ayon pa sa caretaker, umabot umano sa puntong namatayan ng tigre sa zoo bago na ilipat ang ibang mga tigre sa Aklan dahil hindi raw sapat ang ibinibigay na lingguhang pagkain ng may-ari. Kung merong magdating dito na magbigay ng ayuda, donation na pagkain, makakain ang mga hayop dito ng kasyang pagkain. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa lokal na pamahalaan ng Amlan at sa DENR Region 7. Paliwanag ng Municipal Tourism Office, under review ng kanilang abogado ang operasyon ng zoo na isang private-public partnership sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng Amlan Dreamland Nature and Adventure Park Corporation. Patuloy raw ang ginagawang investigasyon. Nag-inspeksyon na rin ng DENR Region 7 sa zoo dahil sa sumbong. Ang na-desisyonan is to give the wildlife to other permittees, kaya nadala yung some of the wildlife doon sa Aklan. So sabi nga ni Penro, ang very expensive na animal doon yung tiger kasi kailangan sila ng maraming karne, meat requirements. So, sa ngayon, itong naiwan is more on grasses, feeds. Pinabulaan na naman ang pamunuan ng zoo na napapabayaan nila ang mga hayop doon dahil walang kinikita ang zoo mula na magsara noong 2022. Kusang naglabas daw ng pera ang kanilang presidente at ilang investors para mairaos ang pang-araw-araw na pagkain ng mga hayop. Mayroon din daw mga volunteer na nagbibigay ng ayudang pagkain, gamot at iba pa. Sa ngayon ay nagpapatuloy daw ang paghahanap ng karagdagang investor para maisaayos ang zoo. Nakikipag-ugnayan din sila sa DENR hinggil sa kalagayan ng zoo at sa planong rehabilitasyon nito.
Tututukan namin ang kasong ito. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.